guys. Today we will be discussing the first week of our Earth and Life Science. This is the Earth and Life Science Quarter 1, Week 1. And this covers our modules 1, 2, and 3. The objectives of this discussion is the following. Number 1, recognize the uniqueness of the Earth being the only planet in the solar system with properties necessary to support life. Number 2 is to explain that the Earth consists of 4 subsystems across whose boundaries matter and energy flow. And last but not the least is to identify the common rock-forming minerals using their physical and chemical properties. So we'll be discussing first the module 1, which is entitled The Earth and the Earth is Unique. So have you ever thought na bakit sa dinami-dami ng planets natin, there are 8 planets sa ating solar system. Bakit kaya ang Earth lang ang only Earth can harbor life? Bakit walang nabubuhay sa Venus? Bakit walang nabubuhay sa Mars, sa Jupiter, and the rest of the planets? Bakit sa Earth lang merong nabubuhay na biological living things? What makes the Earth unique? Anong properties ba nagbibigay sa pagiging unique ng Earth? And these are the following. So number 1, ang core ng ating Earth, yung pinakagitna ng ating Earth is made up of molten nickel iron. Molten nickel iron yan ay bakal, and kapag may bakal, para siyang isang malaking battery, parang ganito siya. Ito yung Earth, ang gitna ng ating Earth ay mayroong molten nickel iron na nagbibigay siya ng magnetic field, para siyang battery battery. Para siyang magnet, nagbibigay siya ng magnetic field. Para saan yung magnetic field na yan? So that magnetic field together with our atmosphere shields us from the sun's harmful radiation. So yung kasing ultraviolet rays na nanggagaling sa sun actually is masama yan sa atin, sobrang init niyan. So ang ginagawa ng ating magnetic field at saka ng ating atmosphere is parang binabawasan nila or sinasanggahan nila tayo na nakatira sa Earth, sinasanggahan ng magnetic field at ng atmosphere yung mga harmful rays na nanggagaling sa sun. So, at yung magnetic field lang yon, kung makikita natin dito, siya din yung nagpo-produce ng ating mga aurora borealis, yung nakikita natin na northern lights doon sa northern hemisphere natin. Yun ang may magagandang kulay. So, dahil yon sa magnetic field natin. So, pinoprotektahan nila tayo sa ating sun sa kanyang mga harmful rays. So, yun. So, what makes a planet habitable ba? Ano ba ang conditions? What are the different conditions that makes a planet habitable? At ito ba mga conditions na to ay meron sa Mars? Meron ba ito sa Venus? Meron ba nito sa Earth? So, seemingly, ito yung mga conditions na ang isang planet na parang ito ang kailangan natin para may babuhay. Number 1 is good temperature. Ang temperature or biological life usually ay nakaka-survive siya from negative 15 to 115 degrees Celsius. Diyan usually nabubuhay ang ating biological life. So anong meron diyan sa temperature na yan? Diyan sa temperature na yan is where liquid water. The key is liquid water. Dito sa temperatures na to is merong liquid water. Nag-i-stay siya sa pagiging liquid, hindi siya nagiging solid na iceberg at hindi rin siya nag-evaporate as gas. Nag-i-stay siya as liquid water. And ito kasi ang kailangan ng isang planeta or ito ang kailangan ng biological beings. Kailangan usually nagmumula sila sa tubig. At in this condition, negative 15 degrees Celsius to 115 degrees Celsius, dyan nagkakaroon ng liquid water sa isang planeta. Again, ang key natin dito is liquid water, where liquid water can still exist under certain conditions. Number 2 is Earth has an atmosphere.
Ano? A planet should have an atmosphere. Bakit? Ano kahalagahan ng atmosphere? Well, sabi natin kanina, pinoprotektahan nila tayo sa harmful rays ng ating sun. No? Earth's atmosphere is approximately 480 kilometers thick. So, pinoprotektahan niya from the harmful rays, which keep the surface warm and protects it from radiation and small to medium-sized meteorites. Kaya nakikita natin yung mga meteorites, pagpasok sa ating atmosphere, nagburn na siya, no? Halos hindi na siya nakakarating sa lupa kasi nasusunog na siya pagdating dito sa atmosphere pa lang. No? Ayan ang nagpoprotekta sa atin, atmosphere. So next, a planet must have a source of energy. No? Source of energy kasi usually heat yan. At ang source ng ating energy ay ang ating star, ang ating own star. No? Ang ating sun. With a steady input of either light or chemical energy, cells can run the chemical reactions necessary for life. So, ang life kasi usually kailangan niya ng heat para mabuhay, para mag-start yung kanyang process, yung different process niya para mabuhay, kailangan niya ng chemical reactions. And yung mga chemical reactions na yon usually ay mag-start kapag ka mayroong energy. At dapat ang isang planet, kung mayroong mga mabubuhay dyan na biological life, dapat meron siyang source of energy. Sa atin, ang source of energy natin ay ang ating sun. Next, nutrients used to build and maintain an organism's body. All solid planets and moons have a same general chemical makeup. Those with water cycle or volcanic activity can transform and replenish the chemicals required by living organisms. So parang kadugsong to ng sinabi natin kanina. So kapag may energy na, pagka may energy source na, so magkakaroon na ngayon ng cycle. Ano ba yung cycle na yun? Water cycle, and different cycles na kailangan din ng ating cells para makakapag-support ng biological life. The reason why the Earth is unique, kaya ang Earth ay special, no? Kasi ang Earth ay meron ng lahat ng iyon. No? Yung diniscuss natin kanina, temperature, atmosphere, magnetic field, yung lahat ng yon ay meron ng Earth. Plus, ito pa, it has liquid water. Again, sabi natin kanina, liquid water mahalaga kasi dito usually nabubuhay ang biological beings at itong kailangan para mag-start, isa ito sa mga kailangan para mag-start ang mga chemical reactions. Fortunately, ang Earth, kaya siya unique, it is about 70% water because it has the right distance from the sun. Kaya siya liquid water, nag-stay siya as liquid because it has the right distance from the sun. And that right distance from the sun is also called the circumstellar habitable zone. Anong special dito? The circumstellar habitable zone is tamang-tama lang ang area na yon para sa init ng araw. Hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit. Anong meron kapag masyadong malamig at masyadong mainit? Kapag masyadong malamig, napofrozen yung water natin. Kung may water man sa planeta na yon, so napofrozen, hindi siya makakapag-support ng life. At kung sobra namang mainit dun sa planet, mag-evaporate naman yung water. Luckily, ang planet Earth ay nasa Circumstellar Habitable Zone or CHZ. Kaya nag-stay as liquid ang ating water. Nasaan ba yun? So, itong green na to, ito yung tinatawag nating Circumstellar Habitable Zone. Ito yung area na katamtaman lang ang init. Hindi malamig, hindi mainit. Kapag napausod ng konti dito sa red part na ito, sobrang init. Ano mangyayari? Mag-evaporate ang water kung may water man doon at hindi siya mag-able to support life. Kapag naman dito napalayo, sobra namang lamig, magfo-frozen naman yung ating water, hindi rin siya makakapag-support ng ating life. Ang circumstellar habitable zone, itong green na ito, tamang-tama lang, katamtaman, kung saan nag-stay as liquid yung ating water. Not too hot, hindi nag-evaporate ang tubig, not too cold, hindi nagsosolidify ang tubig, katamtaman lang. It maintains liquid water, and that is what makes the Earth special, no?
So next, discovers Module 2, the subsystems of the Earth. So, the definition ng ating system is, pag sinabi kasi nating system, it is composed of different components working together as a whole. Ano? Kaya nabubuo yung system na yun kasi binubuo siya ng different parts. Ang tawag natin sa different parts na yun ay subsystems. And those subsystems are working together as one para makabuo ng isang system. At ang Earth is an example of a system. And kapag ka merong isang system, ibig sabihin, merong subsystem. And the different subsystem of the Earth, we have four. Number one is geosphere. Geosphere, or also called the lithosphere. Geo, ibig sabihin, Earth. Geo, Earth. Geology, geography, may kinalaman sa Earth. Nandyan din ang ating atmosphere. Atmos, ang ibig sabihin natin ay gas. Atmosphere. Nandyan din ang hydrosphere. Hydro, meaning water. Hydro. And then, binubuo din siya ng biosphere. Bio, meaning life. Biology. Ibig sabihin ng life. So, lahat ng mga ito, geosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere, these are the different subsystems of our planet Earth. So, the first one is the geosphere. When we say the geosphere, it is the subsystem which composed of all the solid parts of the Earth. Solid parts. So, kung kasama dito yung ating the different parts of the Earth, which is the crust, the mantle, the outer core, and the inner core. So, lahat ng mga yan, solid part, lahat ng solid part ng Earth ay kasama sa geosphere. By the way, ang ating crust is divided into two. The continental crust and the oceanic crust. Continental crust at saka oceanic. Pag sinabi natin continental, nasa ibabaw ng tubig. So ito, continental crust ito kasi parte pa rin siya ng crust. At pag sinabi natin oceanic crust, ay yung nasa ilalim ng ating tubig. So geosphere is composed of the crust, the mantle, and the outer and the inner core, the solid parts of the Earth. Next is the atmosphere. Atmosphere is the part or the subsystem of the Earth which is composed of the different gases. It's the gaseous layer. And itong gaseous layer natin ay marami pa ring layers katulad ng crust, mantle, core. Ang ating atmosphere ay marami pa ring layer katulad ng troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, at saka exosphere. Ang ating ozone layer ay nandito sa ating stratosphere. Yung ating mga commercial airlines ay hanggang dito lang sila nakakaabot sa ating troposphere. Yung ating northern lights, yung magagandang ilaw ay nakikita natin dito sa ating mesosphere. Yung ating mga satellites, nasa thermosphere sila. Lahat ng yan ay kasama sa ating atmosphere. At ang ating atmosphere is composed of 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% other inert gases. So yan ang ating atmosphere. Next is the hydrosphere. Geosphere, solid. Atmosphere, gases. Hydrosphere ay liquid naman. Hydrosphere is the subsystem of the Earth which includes all the liquid portion of the Earth. Liquid portion. So, water. Lahat ng water sa Earth, kasama dyan yung ating matitigas na water or the icebergs. Kasama din dyan yung ating clouds na water vapor. Lahat ng water na makikita natin sa Earth, kasama yan sa hydrosphere. The liquid part of the Earth. And next is the biosphere. Biosphere is the subsystem of the Earth which includes all of the living forms. Lahat ng nabubuhay sa Earth ay kasama sa biosphere. So meron tayong biosphere, kasama sa biosphere na nakikita natin sa dagat. Meron tayong kasama sa biosphere na nakikita sa air. Meron tayong nakikita sa land na living things. Kasama din dyan, syempre yung ating grasses, ang ating trees. Every living thing sa Earth ay kasama dyan sa biosphere.
And the four subsystems interact with each other. Ano? Lahat ng ating subsystems ay nag-i-interact siya within each other to form the Earth. Ano? Isang system ng Earth, nag-i-interact sila within each other. So for example, meron tayong, sabihin natin ito, tree. So para mabuhay ang tree, kailangan niya ng atmosphere, ano? Yung mga kailangan niya ng tubig, ng hydrosphere. Bakit? Kailangan kasi siyang diligan. Kailangan natin ng geosphere kasi doon siya nabubuhay. So those three interact with each other. Another example is kapag namatay na itong tree, ano? Pag nagde-decompose na siya, so interaction within geosphere kasi geosphere din kasi doon siya huling pupunta, huling himlayan, no? And then yung remains niya is kakainin ng mga worms, for example, biosphere naman yun. No? So interaction between the two. So the four subsystems of the Earth interact with each other to form one system which is called the Earth. Okay? Next are the minerals. This covers our module 3. So what are minerals? Minerals are the building blocks of rocks. So sa rock, bago natin pag-usapan yung rocks, makikita natin sa loob niyan marami siyang minerals. And minerals, marami siyang classification. Now, how would you classify? Halimbawa, nakapulot ka ng isang parang bato dyan. How would you classify it as a mineral? Paano mo malalamang mineral siya? Ano? So, a mineral, ito ang characteristics ng mga mineral. So, number one, naturally occurring. So, naturally occurring meaning hindi siya ginawa ng tao, hindi siya man-made, hindi siya artificial. Dapat nature ang gumawa. Inorganic, when we say inorganic, dapat wala siyang buhay. No, hindi siya humihinga. Okay? Patay siya, for example. Patay siya in a sense. Wala siyang buhay. Inorganic. And then, dapat siya ay solid. Solid siya dapat. So, hindi siya liquid, hindi siya gas. So, yan ang characteristic ng minerals. And kapag isinulat mo, meron siyang definite chemical composition. So, ang isang mineral ay naglalaman ng iba't ibang chemicals. And for example, in this case, calcium, carbon, at saka oxygen. Yung calcite natin, yung calcite na mineral natin, binubuo siya ng calcium carbonate. May isusulat mo siya as one chemical formula. And when you look at it under an electron microscope, dapat meron siyang orderly crystalline structure. Yung arrangement ng kanyang atoms and molecules dapat orderly. When we say orderly, dapat paulit-ulit. Halimbawa, ito yung isang structure, tapos ito yung isa, ito pa yung isa, isang isa. Paulit-ulit siya para siyang may pattern. So kapag lahat ng yan ay na-check nyo dun sa inyong napulot sa field, ibig sabihin, isa siyang mineral. And minerals can be classified into different classifications. Nandyan yung ating physical properties, nandyan ang ating chemical properties. And when we say physical properties, you can touch, you can hear, you can smell, you can taste. And when we say chemical properties naman, is parang kailangan mo na siyang dalhin sa lab para malaman kung ano yung kanyang mga nasa loob. Ano ba ang composition niya? No? Those are the chemical properties. So the different physical properties is here. Number one is color. So may ka-classify mo siya into different colors. No? Itong mga ito kulay violet, itong mga ito kulay yellow, itong mga ito kulay indigo, etc. etc. Now, color may change depending on its surface. So, ang kulay talaga ng mineral, nakikita mo kung ano lang kulay ng surface. Malay mo, iba pala yung kulay ng nasa loob. Ano? So, maka-classify mo siya into different colors. Next, we can also classify mineral according to their streak. And when we say streak, para siyang color. But streak is the mineral's color in powdered form. Kapag ginawa mo na siyang powder, kung anong kulay niya, yun ang kanyang streak. Ano? Meron kasing ibang minerals na kapag ginawa mong powder, nag-iiba ng kulay. No? So, ang color ay parang nag-iiba sa kanyang streak.
Streak is the mineral's color in powdered form. Pag pinulbos mo siya, anong kulay niya? Yun ang streak. We can also classify minerals into its hardness. Gaano ba siya katigas? Resistance to scratching. So, ang hardness ng minerals natin, makaklassify natin into a scale. In a scale of 1 to 10. 1 being the softest and 10 being the hardest. Ang tawag natin dito ay Mohs scale. So, ang naggawa nito ay si Frederick Mohs. Again, the hardest mineral known to man is diamond. Ang measure niya sa hardness scale ay 7,000. It is sa Mohs scale ay 10. Siya ang pinaka matigas, pinaka hard. At pinakamalambot naman natin ay talc. Para itong pulbo, para yung nasa chalk. That is the Mohs hardness scale. Next, we can also classify minerals according to their cleavage. Cleavage is the resistance to being broken and fractured. Kapag binagsak mo siya, meron siyang way kung paano mababasag. For example, ito, one direction lang to. Ito ay two direction, para siyang pa-criss-cross. So, example niyan, halimbawa, ito. The mineral muscovite, kapag binagsak mo siya, mahahati siya into different layers. Layer by layer. Ang tawag natin doon is one direction. Kapag naman nag-form siya ng 90 degrees, 90 degrees, nagfo-form siya ng 90 degrees or pa-cross, two directions. Pagka hindi 90 degrees, two directions at 90 degrees. Kapag madami, katulad dito, kung mapapansin natin ito, maraming criss-cross ito, it is the mineral halite, three directions naman siya. And then padami siya ng padami, katulad nitong calcite, at three directions, not at 90 degrees. So that is cleavage. Next is the crystal habit. Now, ang ating crystals, it is the way how they form. It is determined by atomic structures. Mayroong 6-sided prisms, katulad ng quartz. Ganito siya na-form, para siyang lumalaki. Pwede rin namang cubic crystals, katulad nitong ating pyrite. Para siyang square-square. Yun ang kanyang crystal habit. Nabubuo siya as a square. And then, marami ding many-sided crystals. So, ito, maraming side. Itong garnet natin, Anyway, kapag naman ginagamit natin siya as jewelry, pinopolish din naman natin siya. Pwede itong maging round, etc., etc. But we can classify them into different crystal habits. Transparency, labo or linaw. So, itong mga minerals na ito, parang tawas. Kapag nilagay mo sa word, katulad dito, sa isang word na nakasulat sa papel, mababasa mo siya. Linaw or labo, that is transparency. The ability for light to pass through the mineral. Nandyan din ang property ng mineral natin as luster, pagiging makintab. May kaklase po yung minerals, ito makikintab, ito hindi makintab. Ito yung rough surface, yung mga yan. So, ito yung luster, pagkakintab, or shininess. Pwede mo siya maklasify into metallic, pearly, vitreous, or dull. We can also classify minerals according to tenacity or how the mineral hold together or resist separations. Kapag kung gaano siya kahirap basagin, tenacity. Brittleness, kung gaano naman siya karupok. The ability to be turned into powder. So, dito sa ating graph na ito, kaolinite ang pinakamababa sa brittleness factor. Probably this kaolinite, kapag nilagay mo sa hand na ganyan and kinrush mo ng iyong palm, madudurog na kagad siya. That is brittleness. So dito sa graph na ito, quartz ang pinakamahirap, mababa ang ability to be turned into powder. Next is malleability. It is the ability to be flattened. So may mga minerals na tayo, kapag pinukpok natin ng martilyo, para siyang clay, para siyang clay. Pag pinukpok mo ng pinukpok, makakabuo ka ng ibang shape. Katulad ito, gold. 100% gold, yung walang kasamang ibang chemicals, is parang clay daw yan. It can be hammered into thin, different sheets, yung gold natin. Ductility is the ability to be stretched into thin wires. So, kapag hinila natin ang hinila, kung gaano siya kanipis,
bago siya maputol, that is ductility. Katulad ng ating mineral na copper. So, pwede natin siyang stretch into thin wires. So, yun nga yung ginagamit natin sa mga wires natin na dinadaanan ng kuryente. Flexibility. Parang lastiko, no? Rubber band. Kapag ka ba hinila mo yung mineral na yon, babalik ba siya sa dati niyang shape, no? Elastic or inelastic. Ang elastic, kapag hinila mo or binent mo, babalik siya sa dati niyang shape. Kapag inelastic, pag binent mo ganon, hindi na siya babalik sa kanyang previous shape. Sectility is the ability to be sliced by a knife, kung gaano ba kadaling hatiin ng knife. Pwede rin natin siyang i-classify into sectility. And these are the others. Pwede rin i-classify mo siya into different odors, taste, no, magnetism. These are the different, and etc. etc. These are the different physical properties na pwede natin gamitin sa pagka-classify ng minerals. So, yun namang chemical properties, eh dito lang yon. Depende sa kanilang chemical composition. Kapag ito ay silicates, ibig sabihin madaming silicon. No, gawa sa silicon yung mineral na yon. Kapag oxides, maraming oxygen and ion. Sulfides consist of metal cation bonded to sulfides. Pagka sulfates naman, maraming SO4. Kapag halides, maraming halogen ion like chlorine or fluorine. Ito yung mga example nito is asin. Carbonates, kapag maraming CO3, no, carbonates, tulad ng calcium carbonate, and etc. etc. Nandiyan din yung ating native metals, consists of pure masses of single metals. And that is how you, at marami pa, no? Marami pang chemical properties ng minerals, no? So, madami pa na pwede nating i-classify into different chemical properties. These are some of them. Okay? So, that's it. That's the end of the presentation. I'll see you guys next time. Bye-bye.